pwede mag-solid na ang inyong baby. Yes, ma. 6 months. At the age of 6 months, pwede na mag-solid food ibigay. Okay? Solid food, ibig sabihin lang, pag nagbigay kayo ng solid food, nagbibigay pa rin kayo ng milk. Pero in between, example, during lunchtime, ibigay nila sa ng solid. So, what are the foods na pwede? If you're okay, relax, no okay. But if you're going to prepare, ano? Potatoes, what else? Squash, or the kalabasa, what else? Carrots, ano pa? Banana. Okay, banana, squash, potato, carrots. Okay? So, paano siya prepare? Usually, binobolo siya and then mash. So, anin siya? Dudugin. Mash. So, dudugin siya. Okay? Yung iba, parang biniblender eh. No? Biniblender. Para rin sabihin yung mga residue. Pag-pinsan kasi, para bino. Okay, now. So, pwede. Nag-release sila ng itlog boiled. Hard-boiled egg lang. O kaya, lalo na yung pinaka-yellow, dinutulog nila yun. Okay, now, hindi pa siya pwede ng milk. So, ibig sabihin, at 6 months old, nagbibigay tayo ng solid food sa baby, pero hindi mga food na mash talaga o durog. Hindi pa yung rice na butil-butil na pwede pa siya mag-aspirate, pwede siya pa siya okay, now, on Monday, i-lecture ko sa inyo sa GOM Nutrition. Kasama doon yung mga food for infants, toddlers, school-age, hanggang adult. Okay? So, sige, basta solid. Now, after mo mag-prepare ng solid food, the first thing you have to do is to check kung malamig na o hindi. Kung malamig na yung food ng baby. Kasi bakit? Baka sa mapasok. So, what you're going to do, for example, this is a plate. Kukuha ka ng little amount na prepare mo ng food, lalagay mo sa plate, and then you have to mash it, and then tignan mo, see for yourself, you can taste it. Siyempre, pag igawin mo sa skin mo, food naman yun. So, see for yourself, taste mo kung malamig na yung food. At kaya nang kainin ni baby. Okay? Now, kahit ikaw ang mother niya, yung tinikman mo, huwag mo na isama sa papakain mo sa kanya. Okay? Kaya nga kumuha ka lang ng konti, yung pang-test mo lang sa temperature ng food. Okay? Now, pagka okay na yung food, malamig na, that's the only time na kukuha ka ng food for the baby. Lagay mo dito, i-prepare mo. Okay, now put it sa kanyang high chair. And then, pagka nasa na ang food, and then prepare water. Then, kunin na si baby na 6 months old sa taas, ilagay na siya sa high chair. Make sure again, di ba bigyan mo na in 6 months, na meron din siyang bill. And ikaw, you must repeat an opposition mo. Anterolateral. So when you say anterolateral, anterior, in front, and lateral. So dapat nagagya na dito ka. So this is midway between your anterior and lateral. And so at the side. This is your position. Next. Okay, lagyan ng si baby, make sure nakapo siya. Question, what if napakalikot ni baby? Hawakan mo siya in this manner. Okay, hawakan mo siya in this manner. Question number 2. Paano kung meron ibang kumukuha ng attention ni baby? Example, toys, movie, hindi mo siya makakain ng maayos. Tanggalin yung mga nagpapagulo kay baby. Or, you can put sa harap niya another chair, maglagay dito ng TV o maglagay dito ng toy na sinusundan niya para nakakonsentrate lang siya doon.
Tapos ikaw nandito ka sa side. And then, you get food from the plate. How much? Dapat half teaspoon lang. Or even nandun lang sa tip ng spoon. Hindi buo. Hindi yan kumakain na katulad ng matatanda. So, nasa tip lang ng spoon or half spoon lang. Kuha ka ng food. Okay? Rub mo yung excess. And then, feed your baby. Pagka kumain si baby, meron mga napunta-punta sa kanya mga bibig, pwede to, ginagawa to. Kunin yan, and then, feed. Hanggang sa makonsume na ni baby yung binigay niya ng food. I suggest, pag kukuha kayo, get a little muna. Para walang natitira. Yung sa tingin nyo, little na nagko-consume na. Pag kulang, that is the only time na kumuha kayo. Okay? And then, after na kumain, halfway the food, or after na niya makonsume the whole food, and then you offer water. Okay? And then, after ng water, that's the time na punasan siya. Clean. Hindi mo dahil sa mga kung pabalik ka lang. Hindi rin itong bata ba namin? Mas walang din, ma'am. Hindi. Diba ang bata, meron siyang cup na ewan ganon. Bakit hindi dapat na? Okay? Feeding. Feeding. Question. Question 5, feeding. Ano pag nabisilaukan ka? Ano gagawin? Paano nabisilaukan? Hindi pag nasamiyay, kung may masamiyay na pagmasaliit. Tawag sa Red Cross. Pagka nasasamit ang Sa Red Cross. bata, hindi binabato ka ng bata kahit ka matandaan. Okay, pagka nagtubo kayo ng pagkain at sa tingin nyo, nag-stroke ang bata, oo. Pero baka minsan, especially kung baka yung mga fiber, may buo, nag-stroke siya. Okay, ang gagawin nyo immediately, sinipress yung kanyang cheek, and then certainly yung inyong index finger, kunin nyo yung food na bumara. And then, pag okay na siya, sa tingin nyo, the baby is breathing, hindi na nag-stimulate kasi nakuha mo na yung bumara over water. Kaya nga, you have to make sure na pag nagpapakain kayo, pinipress din yung food na binibigay to make sure na wala siyang lump. O pag sinabi natin lump, diba, yung mga gamit ng mash ng food, minsan, hindi natin maiwasan, meron talagang buo-buo. So, pagka kumukuha kayo, sineperate nyo, and then, i-mash pa ninyo, press pa ninyo sa plate, and then, at the time na kunin nyo, half teaspoon or sa plate lang, and then, offer sa baby. Pagka meron mga excess, scoop using the spoon. Okay, and then, pabayaan niya na ubusin niya at lunupin na ulit. Huwag mo madaliin. Tapos, offer again. Okay? Tapos, every after feeding, make sure na nililinisan yung mouth, yung face ng baby until sa neck. Kasi nga, kapag may mga food na natapon, makalanggan na siya. Pag nasa kanila. Or, lapitan siya ng